Ikaw ba ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Hello at magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong among sa Himpapawid, si Father Pep po ito, ang Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po sa ating Tuesday episode ng ating radio program, ang Barkadahan kay Kristo. No? And of course, dito pa rin po tayo sa ating paboritong radio station, ang 91.9 Bright FM Friends tayo. And it's April 21, 2015. At buti po ay umulan. No? Dahil sa napakainit na panahon. No? Grabe kanina. Parang nilalagnat ka. Tapos diba? biglang umulan. So, thank the Lord for the rain. No? Ano daw among may sinasabi yung daw panahon ngayon nag-uulyanin na. Talaga. Kasi di ba pag nag-uulyanin, hindi niya alam kung Summer, uulan siya o mainit rainy siya. season. Kaya ulyanin na yung yung panahon. Importante, medyo maganda yung kinulan tayo ng konti, no? Shower. Okay, bumuati ka muna, Sister Son, sa ating mga listeners. Kung yung panahon po ulyanin kanina, ako naman hindi pa po ulyanin. Malapit na. Okay. Sister Son Kayanan, bumabati po sa inyo ng magandang gabi. Ako, anchor po ni Father Pep sa programang Barkadahan kay Kristo. Ayan. Thank you. At of course, ito, hindi ulyanin talaga ito. Sister Rose, bumati ka muna sa ating mga tagapakinig. Hello po sa inyong lahat. Pinagpalang gabi po sa ating lahat. Huwag po kayong aalis at magsama-sama po natin pagnilayan ng salita ng Diyos ngayong araw na to. Yan, bakante yung isang upuan dahil absent yung ating isang Tuesday Go-Go Girl. Pero ano nyo, i-greet nyo muna, muna. Nakikinig yata ngayon. Opo, nakikinig hello, po sila Joanne. Si Joanne. Si Apong natin pa kanina. sa Langsang, yung lola po niya, death anniversary ngayon. Si Tita Beng at saka si Tita Monet. Lahat po ng pamilya dyan. Kumusta po? Sarap ng pagkain Salamat nyo. po sa kinain kayo namin kanina. Dami. Yung pagkain, ang dami. No? Opo, Tapos ang labig nung, ano ba yung fruit juice? Yung fruit juice nila. Maraming salamat po. Nakikinig kayo ngayon dyan. Ako okay na ako, basta't malabig yung kinakain ko ngayon. Worth yung ano natin mo, worth yung travel yun natin naman. kahit may Tsaka napakabait ng magaganda po sila. Napakabait at daming bisita kanina. Oo, puno. Pero ulitin. gusto kong bumalik kanina, kaya lang nahiyan. Hindi, joke lang. Kasi nabusog na ako sa isang plato lang ng ulam, no? Ano ba yung kinain natin kanina? Yung dessert? Ay, yung kalamay ba yan? Oo, parang yung may sarap, no? Makunat. Nako. Parang sauce ng nyog. So, thank you, Joanne. And of course, ang thank you inyong po sa inyong pamilya lahat. dyan. Mabuhay kayo sa Langsang family. No? At salamat sa inyong imbitasyon sa aming lahat. Kahit wala po tayo during the week. Pero dun sa kainan during the week. Maraming salamat. Ano tayo, ha? Masta't kalatog pinggan. Yan, sabi niya. So, thank you so much, Joanne. Ha? And of course, diretso na tayo, Sister Son. Ibigay mo na yung ating mga text line numbers. Okay po. Smart po, 0918-351-8282, 0918-351-8282. Globe naman po, 0917-363-3738, 0917-363-3738. At para po sa ating mga gustong sumali sa ating Connect Ka Katekista program, no, just type REG, all capital letters, and then space, and then your full name, and then slash the name of your vicariate, parish, or your school, o kaya po yung address ninyo. At ipadala po dito sa ating Globe number, 0927-891-0966. No? Ulitin ko po, 0927-891-0966. And once registered, ay makakatanggap po kayo ng araw-araw na inspirational messages, no, from the Lord. Napakaganda pong mga mensahe yan. At kung may mga prayer requests o kaya intentions kayo o pasasalamat, no, pwede nyo pong i-text sa number na yan at isasali po natin sa ating daily masses dyan sa Arzobispado de Pampanga Chapel. And we would like to thank Sister Son Basco for
maintaining our SMS service para po dito sa ating Connect Ka Katekista program. Okay, counseling line naman po, saan po siya? 0922-831-5967. 0922-831-5967. At kung gusto niyo naman pong manood sa internet, ngayon din po, nandyan sa www.ustream.tv. Then search po ninyo yung Bright FM 91.9. At yung gusto naman pong mapakinggan yung mga past episodes, nasa Facebook po. Account name is Barkadahan kay Cristo, Pampanga. Okay. And hi, hello sa ating mga viewers, no? Sa ibang bansa. Yan. Mabuhay kayo dyan. Opo. Marami pong nakikinig na OFW mo kasi na-advertise ko siya. Very good. Opo, sa Middle East. Tsaka sa States, yung mga pinsan ko po. Yan, para at least, no? Lalong-lalo sa every Monday, talagang sa mga OFWs yan, no? Opo. Okay, sino ba yung mababasa? Okay, sige. Wala daw ang salamin niya. Okay, babasahin po sa atin ni Sister Son ang ating ebanghelyo sa gawing ito. A proclamation of the Holy Gospel according to Saint John. The crowd said to Jesus, "Show us miraculous signs that we may see and believe you. What sign do you perform? Our ancestors ate manna in the desert. As Scripture says, they were given bread from heaven to eat." Jesus then said to them, "Truly I say to you, it was not Moses who gave you the bread from heaven. My Father gives you the true bread from heaven. The bread God gives is the one who comes from heaven and gives life to the world." And they said to him, "Give us this bread always." Jesus said to them, "I am the bread of life. Whoever comes to me shall never be hungry, and whoever believes in me shall never be thirsty." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay. Okay, mauna ka na, Sister Son, sa ating pagninilay. As usual po, sunod-sunod po yung mga Gospels natin galing sa Ebanghelyo ni San Juan. Bread of Life Discourse. Oo, ito tawag nga dito nga yung sinabi ni Among, the Bread of Life Discourse, no? Parang pinipresent po dalawang parte, no, yung Gospel natin. Yung isa, yung manna, it refers to the manna. Ay yung pangalawa, yung revelation of Jesus bilang bread of life. Dito po sa gospel natin ngayon, ang Panginoong Hesus clarify niya na itong manna in the desert, hindi binigay ni Moses. Kung hindi, ang kanyang Diyos Ama ang nagbigay. No po? Clarify niyang mabuti yon. And then, ang Panginoong Hesus po, ngayon dumadating siya sa atin bilang pagkain na para masatisfy yung hunger natin, body and soul. At ito po yung Holy Eucharist, no? God's presence in us. At alam po natin yan, lalo na po tayong mga nagsisimba. And the human body, madalas po, we hunger for food. Kasi po, ang food, alam naman natin, ito ang basic human need ng tao. Kanina lang po, nakikain kami, sabi nga namin. At lahat tayo naman talaga, hinahanap natin ang pagkain. Lalo na tayong mga Kapampangan po, di po ba? At pero sa madaming lugar sa mundo po, ang daming nagugutom, no? In fact, many are dying of hunger. Kung minsan po tayo, we seek pleasure, fortune, fame, pero yung longing for the soul sa yung kaluluwa natin, mas deeper. No? Siguro po yun ang pagnilayan natin. Oo, totoo, kailangan natin ng pagkain, pero mas malalim po ang pangangailangan ng kaluluwa natin. Kahapon nga nabanggit ni Among, si Saint Augustine, no? Yung sabi, "My soul find its rest only in God." Siguro po tayong mga nakikinig, i-appreciate natin yung Eucharist, no, na sineselebrate sa bawat parish natin. Alam po natin na ang Eucharistia is Christ is truly present, body and blood, soul and divinity, of course under the appearance of bread and wine.
Thank Opo, you. amen. Ganda. Sister Rose. Opo. Ang mga Jewish people po, akala talaga nila galing kay Moses yung mana. Doon po sila nag-focus. Nakalimutan nila yung giver, which is the God the Father, na in-emphasize po ni Jesus yung kinorek niya na ang nagbigay ng mana hindi naman si Moses. Ngayon, buti na lang po ngayon tayo pinanganak. Kasi kung hindi siguro, hindi rin po tayo maniniwala kay Jesus na siya yung bread of life, na siya yung superfood na binibigay, na pinagkaloob po sa atin ng Diyos Ama sa Langit, na nararanasan po natin to during the Holy Eucharist, pag nagko-communion po. At siguro yung sinasabi pong bigyan ng evidence ng mga Israelites, yung si Jesus paano, siguro po ngayong panahon na to, true sa atin, dahil naranasan po natin siya, na-experience natin, na-encounter natin, at yun po, i-share natin sa ibang tao, lalong-lalo na yung hindi po nakakaalam sa kanya, hindi po nakakakilala. Kasi yung pong sinasabi niyang bread of life, talagang, yung pong longing talaga natin, yung deepest longing natin is only God, na siya lang po yung magsusustain nun, siya po yung mag-ano ng quench for our thirst. Ayun po. Yes, that's very true, no? Ito nga, nabanggit ng ating Panginoon, itong mana in the desert, no? Alam niyo siguro yung istorya, di ba? Opo. Oo, at talagang naghahanap sila ng pagkain, di ba? Opo, nagko-complain. Yan, nagko-complain, no? Parang sa atin, kung minsan nagko-complain din tayo, no? May pagkain na, nagre-reklamo pa po. Nakakasawa yung Gigi. Nakakasawa yung Toyo. Puro pabuklat. Pabuklat. Lahat yung dilata. Nilata, di ba? At least kumakain ka pa. Oo nga. Diba? So, yung mga tao nung unang panahon namang ganun sila, nagreklamo. Oo, talaga Then, nagreklamo, nahulog diba? yung mana from Oo. sa taas. At saka itong ang mana, no? I think they were not able to grasp the meaning of the mana, no? Nag-focus lang talaga sila sa physical bread, no? Yun nga, yung kakain sila dahil may physical bread. But what's the meaning of that? No? Yun nga they cannot go beyond the physical bread, no? Just like kahapon, di ba? Yung ganun din yung sinasabi ng ating Panginoon, no? Go beyond the physical bread, no? Not only the physical bread that's important in life, no? Alam natin 'yan. Pero ito nga nakakalungkot. Parang talagang story din natin, no? Yung paglalayag nila sa disyerto, no? Parang that's also our story, no? Kung minsan 'yan nga, no? Dami natin mga kino-complain, no? At hindi lang nagko-complain itong mga Israelitas sa disyerto during that time. They were actually comparing, no? Yung buhay nila dun sa Egypt, sa Egypt, di ba? Buti na lang doon, sabi nila ganyan-ganyan, di ba? Dito nakakasawa, tsaka parang malungkot yung mga They want to go back to their parang old life, no? They did not really appreciate na, yan, nakaalis na kayo sa slavery sa Egypt and everything, no? Ganyan tayo kumisan, no? We tend to compare and then we tend to complain. Kung minsan yung hinahanap natin, of course, no, hahanapin mo yung wala, no? Pero pag hinahanap mo yung wala, hindi mo na-appreciate yung nandoon. Yung nasa iyo, o yung mga blessings mo, hindi mo ma-appreciate. That's very kasi true. ganun ang mangyayari. Kaya nga, no? Kaya nga, we are never satisfied because we look for more, no? We want more. Gusto natin more comfort, more satisfaction, more puro more. Oo nga, diba? ganun yata ang panahon ngayon. No? Parang ganun ang turo ng mundo. ngayon, yung generation Turo po ng ngayon. mundo. Oo. Ngayon yung mga bata, bigyan mo ng, halimbawa, cellphone o no? Tapos sabi, yung branded naman. Yung hindi nasasatisfy. No? Hindi nasasatisfy, no? Tapos, pag nagsawa na sa isang bagay, yun na namang upgraded, ha? Yung dapat latest or something like that, no? I think that's, I think that's the circle of, a vicious circle of commercialism, materialism sa atin. Walang tigil yun, no? We want more, we look for more, no? Kasi talaga, yun nga, I think nabanggit natin kahapon yan, that there are some things, no, longings, no, the deepest longings in the hearts of every person, no, that, material wealth cannot satisfy. Opo. Diba? Kahit na anong, ano ba yan? Anong
dami ng yung mga ari-arian, sabi nga, no? Kailangan natin yan, pero wala dyan ang kahulugan ng buhay. Wala dyan ang tunay na kaligayahan, no? Happiness, no? Fulfillment in life, no? It goes beyond, again, the material wealth that we enjoy, no? Kaya, kuminsan, ito nga, nakakalungkot, no? Yung mga Israelita, no? During the time of Moses, no? And actually, si Moses lang ang nakita nila, no? Eh, sabi ng Panginoon, si Moses. hindi naman si Moses nang nagbigay diyan. Bigay. Ano sila, yung parang nearsighted lang. No? And again, they don't see the meaning of that miracle of the manna, no? At kung minsan sa atin, no? That's why, we need the eyes of faith. And diyan talaga pumapasok yung pananampalataya natin sa Diyos, di ba? And most of the time, ito nga, no? Kung wala tayong pananampalataya, yun lang nakikita ng physical eyes natin, ang importante sa atin. We cannot go beyond, no? Parang beyond the material wealth, parang wala, no? Pag wala tayong eyes of faith, hindi natin nakikita yun, no? Ang dali kasing maghanap ng easy life ngayon namong yung panahon ngayon. Sinabi mo pa. Instant, puro instant po. No? You know, ako may mga nakikilala din ako, yung they want an easy life, and yet they don't want to sacrifice. Yun, no? Kulang ng Hard work sacrifice, yung madaling buhay, pero kulang ng sacrifice. So. May kaibigan akong attorney, no? Namatay na siya, pero wag ko na lang sabihin ang pangalan kasi alam ng marami to eh. Magsasabihin ko yung pangalan, no? Sabi niya, alam mo, Father, sabi niya, there are 3 ways to get rich. Sabi niya sa akin, no? Talaga, attorney? Sige nga, gusto naming malaman. Biro. Gusto mong malaman, Stason? Ito hindi ko kinalimutan dito sa kaibigan kong attorney, no? Nung siya'y nabubuhay pa, no? Alam mo, Father, sabi niya, 3 lang naman ang paraan para yumamang ka. No? Tapos, sabi ko pa, paano? Unang-una, sabi niya, you inherit it. So, ma-inherit mo. Ano yun? Swerte talaga yun pagka nasa yun. Swerte mo. Swerte mo, diba? Wala kang magagawa. Born with a silver spoon in his mouth. Yan. Hindi ka na magtatrabaho kasi may mana ka. Parang mana, no? Yan ang mana mo, no? Yan ang iiwan sa'yo. So, you inherit it, no? Nagyumamang ka dahil minana mo. So, that's one way. Pangalawa, sabi niya, because you earn it. Nagtrabaho ka. Nagsikap ka. Pinaghirapan mo. Totoo yun. Walang masama doon. Diba? Wala ring masama doon, diba? Oo. Pinaghirapan mo eh. Oo nga, pinaghirapan mo, diba? O yung pangatlo, sabi ko kay attorney, no? Ito, Father, sabi niya, you marry it, sabi niya. Pagka nag-asawa ka ng mayaman, magiging mayaman. Diba? And it makes sense, no? Kahit na medyo may konting ano doon, ha? Pero siyempre, mas maganda yung earn it, diba? Yung easy life na sabi ni Sister Son. Halimbawa, itong ang mga Israelitang ito na my gosh, no? Hindi man sila nagtatrabaho, but the Lord feeds them, no? Yahweh feeds them. Tapos, nagko-complain pa. Opo mo, hindi na sila namalengke, nagluto, kakainin na lang po nila yun, di ba? Nandun na kaagad. Isusubo na lang. Tapos reklamo na reklamo. Swerte pa nila. Di ba? Yung iba, kailangan pa na magbanat ng buto bago kumain. Di ba? Magtanim. Oo. So, kung minsan hindi natin napapansin talaga, no? Ewan ko, pag gutom yata yung tao, no? Ano ba yung nakikita ng tao? Iba po yung mentality mo. Ibang nakikita pag gutuman tao, iba po. Wala, irrational siya. Irrational, I think that's very much connected with hunger, no? Opo, kasi kung minsan pagod ako umuwi sa bahay, nagbubuisit ako. Sabi ng anak ko po, psychologist po siya mo, Mami, kain ka muna. Wala ka sa patulo. Kumain ka muna bago ka magsalita. Parang kanina, no? 'Di ba? Dahil nainitan tayo, nagmamadali. Pero nung pinakain tayo ni na Joan, nagkaroon ka ng buhay. Naku, parang gumanda, buhay, no? gumanda yung paningin mo. Oo nga eh.
No, and I think that's really very true, no? When we hunger, yung parang ang focus lang natin yung tiyan natin, Opo. no? Yun nga itong what can, satisfy us, no, in sabi nga yung that fleeting moment, no, yung panandalian, no? Opo. Tapos magugutom ka na naman, no? Pero ito nga ang challenge ng ating Panginoon, no? Let's go beyond. Merong mas deeper. Yung physical bread, no? Hunger, oo. Opo. At ito ay yung parang siguro kinalulungkot ng Diyos talaga yan, no? Kaya nga, di ba, doon sa mana, no? Tapos binigyan pa sila ng quail, no? Yung Pugo. parang yung meat. Kasi sabi nila, nakakasawa naman itong manang ito. No? Parang yung mga iba, no? Opo. Araw-araw, manok ng manok, manok ng manok. Kaya pumuputak-putak ng yung mga iba eh. No? Kasi nga, nagko-complain, no? Iba naman, yung ganyan. Ganyan din ang ginawa nitong mga Israelitang ito, no? So, binigyan ng ibang putahe ng Diyos, no? Yung quail, no? Tapos hindi pa rin sila na-satisfy. At the same time, yung iba, talagang sila, nagtago ng yung hindi ba sila, yung nagtago sila for the next day. Opo. Yung nasisira pala. Oh. Sabi ng Panginoon sa kanila, yung instruction, kumuha lang kayo doon sa kakainin nyo sa araw na to. Yung enough Our daily for- bread. oo. Pero talaga yung tao. Pero ang greed. meaning nun, greed nga. Opo, no? Yung greed. greed eh. Oo. Yun nga, Pwede we naman want yung enough more. lang para sa'yo eh. Oo. Kakain ka na, busog ka na ngayon, tapos may tatabi ka pa. Oo. Nasabi ng Panginoon, huwag ka na magtabi kasi bukas mayroon na Meron naman. na naman. Opo. Oo, yun. Kasi God provides. Opo. Yan ang sa tawag sa Kapampangan alang pikabsyan. No? Itang absina lang na bisala pa. Opo. Diba? And I think, Eat all you can. eat all you can, ha? Ang pangit pakinggan nyo na mo. Yung eat all you can? O bakit? Biro mo, you can. Tapos yung all, no? Yung parang Oo. Oh. isasagad mo. Oo, isasagad mo eh. Pero hindi Oo. naman po kayang ng tiyan mo kainin lahat po. Oh, yun. that's not healthy kung minsan, Opo. di ba? That's very true, no? Pero yung iba gusto nilang eat all you can. Unlimited. Parang hindi realistic, no? Oo. Di ba? May limit lahat tayo, di ba? So I think the bottom line, no, dito sa ating first segment, no, yung ating tinatalakay kanina, of course, ito nga, they fail to see, no, what's beyond the manna. What's the meaning of the manna? No, ang focus lang sila is the manna itself, no? Opo. Yung bread, no? At ito nga ang Panginoon medyo nalulungkot. Hindi si Moses, no? Ang importante diyan. Actually, hindi rin yung manna, although yun ang parang subject matter, no? Yun ang binigay. Ang giver, Opo. yung sino nagbigay? At ano ba yung sasagot natin sa nagbigay, di ba? Opo. Kung puro lang parang yung binibigay lang niya ang importante sa atin, no? Oh, nakikita din natin doon ang gratitude mo. Yes. Kasi kung tanggap ka ng tanggap, hindi mo tinitingnan kung sino yung nagbigay, parang That's true. walang gratitude. Oo. And most of the time, ayun nga, we miss the point. Sabi nga, no? Yung punto, no? Okay, mag-break muna tayo at napakaganda yung ating discussion, no? Sa ating mga texters, gusto niyo pong mag-share ng ating mga insights and reflections regarding our gospel for today, no? I-text lang po at mamayang sa ating second segment ay babasahin po natin yung inyong mga mensahe, no? For the meantime, mag-break muna tayo. Magpatugtog po tayo ng isang napakagandang religious song para po sa inyong lahat ito. You shall cross the barren desert, but you shall not die of thirst. You shall wander far in safety, though you do not know the way. You shall speak your words to foreign men, and they will understand. You shall see the face of
Be not afraid. I go before you always. Come, follow me, and I will give you rest. If you pass through raging waters in the sea, you shall not drown. If you walk amid the burning flames, you shall not be harmed. If you stand before the power of hell and death is at your side, know that I am with you through it all. Be not afraid. I go before you always. Come, follow me, and I will give you and blessed are your poor, for the kingdom shall be theirs. Blessed are you that weep and mourn, for one day you shall laugh. And if wicked men insult and hate you all because of me, blessed are you. Be not afraid. I go before you always. Come, follow me, and I will give you rest. Nagbabalik po ang Barkadahan kay Kristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Kanina po sa ating first segment, tinalakay natin itong napakagandang ebanghelyo, no? Ito nga po at ang Panginoon ay kinausap nitong mga taong ito na sabi nila hindi, no? Si Moses ang nagbigay, no, ng mana, yung pagkain nila sa disyerto, ang kanilang mga ninuno. Pero sabi nga ng Panginoon, hindi si Moses kung hindi siya, no? Because totoo naman po, ang giver ng lahat ng ating mga biyaya sa buhay, especially ang ating mga physical gifts, no, and blessings, talagang galing naman sa ating Panginoon, no? Opo. Pero hindi lang po yan ang importante sa buhay, no? Mas makahulugan at importante na tinapay ang ibibigay sa atin ng Panginoon, no? And sa ating second segment, yan po ang ating tatalakayin, no? May mga texters yata tayo, no, Sister Son? Sige. Si Joan, yung Si co-host Joan. natin, sabi niya, thank you Among, Tita Zon and Tita Rose. Special mention po kami sa inyong greetings. Nakikinig po kami dito, masaya po kami lahat, Ay, lalo naku. na mga tita ko, ang buong pamilya, kasi nga po nakadalo kayo. See you po kano ulit, King Fiesta. Wow, kapilan yung piyesta. May extension pa. Oo.
Talagang kalatog pinggan tayo, ha? Opo. Go. And thank you so Okay. much for listening. Lahat yata ng pamilya nila na Nakatutok naka-tune in sa atin. Tumigil yung mundo mong nakikinig sila. Anong tawag kanina sa atin nung dumating tayo? Mga broadcasters daw. Pero yung mukha naman tayo mga DJ. DJ. Disc jockey. Yes. Okay, may isang texter ako dito Sige from naman. 1788. Sabi niya, quality life doesn't mean having wealth, Oh. power, or intelligence. It's a matter of how much kindness and love you give to others and the joy you get out of it. Oo. Ganda. Mga pabingi, barkadahan kay Kristo. No? Yeah, it doesn't mean having wealth, no? Ang quality life, no? Oo. Tama yan, ha? Opo. Omo, kasi hindi naman na may measure doon yung That's yung right. happiness po ng tao. It's about relationship pa rin kung paano That's po true, makipagkapwa. Tsaka ito nga kindness and love that we give, no? And the joy, sabi niya, Oo. that we get out of it. Na The yung, fulfillment. yung bang nagbigay ka talagang makakaramdam ka ng inner joy na hindi kayang bilhin ng salapi, sabi nga. Opo. That's very true. Okay, Okay, pagpatuloy natin, ha, ang second part ng ating ebanghelyo ngayon, no? Oo. Okay. Ang ganda Ito. nung sinabi ni Jesus, Naku, yung ito. bandang huli. Yung true bread, ha, from Oo. heaven. Sabi nung mga kausap niya, edi bigyan mo kami ng Yun nga, tunay na tinapay na sinasabi mo. Give us this bread, always, sabi Yes. nila. Lord, Ang give us ganda this naman bread nung always. hinihingi nila, At least nanghihingi, no? na-realize nila siguro. Later on, na-realize nila. Oo. At anong sinagot ng ating Panginoon, Sir Son, at itong ating pagninilayan sa ating second segment? Oo nga, no? Ano yung sagot niya? Yun nga, sabi niya, I am the bread of life. Sabi niya, whoever comes to me shall never be hungry, and whoever believes in me shall never be thirsty. Naku. Napakaganda, no? Thirsty, no? Parang yung yung Samaritan woman na nag-iigib sa well, di ba? The living water. Oo. Alam niyo sa ebanghelyo ni San Juan, no? Ang daming mga ito mga I am statement. Ano yung naaalala ninyo? I am pa ba the yan? good shepherd. I am the good shepherd, oo isa yan. nga, no? Oo. I am the vine. I am the vine, you vine, are and the you are branches. the branches. Yeah. Ano pa? Ano pa ba yung I am the way. the truth and the life. Yeah, Yan. di ba? Pag inumpisan mo, alam na namin ito. I am the resurrection. and the life. Yan, no? Oo, no? Yan. Ang dami, no? Ano pa ba? Yung I am, no? Marami yan, no? Oo. Okay. Anyway, bakit ko sinasabi itong mga I am I am. statement, no? Kasi actually, sa Old Testament, hindi ba yan ang Ayo, pangalan? I am who am. Oh, you, no. Ako yung ako. Parang, di ba? Oh, napakalalim ng ibig sabihin niya, Ay, no? oo. So, hindi yung I am. Talagang siya. Ang ibig sabihin, I am, no? Hindi yung what people say I am, no? Parang, hindi nang galing sa ibang tao ito, kundi ako mismo. I am, sabi niya, no? Ito nga, bread of life. Bakit niya in-identify ang sarili niya Oo bilang nga, the no? bread The bread of life, no? Oo. Pagka kumakain tayo, siyempre, ano ba yan? Nagbibigay ba ng kamatayan yan o buhay? Buhay. Oo, tama yan. Kaya I am the bread of life. It's the bread of life, no? The very life of God. Yes, yung oo. sinabi niyang yun, Among. That's very true. And at the same time, alam natin naman na yung nga, basic need, kailangan natin kumain to exist, no? To survive. Opo. No? To live. Oo. Pero ito nga, hindi lang yung to exist, to survive, but to have a quality life, no? Ito ang ating texter, no? At itong bread of life na to, na sinasabi ng Panginoon, hindi lamang, ito nga hindi lamang yung ating physical hunger ang kanyang isasatisfy. Opo. No? Nabanggit na natin kahapon, ba, yung kay Saint Augustine. Yung kuminsan no, yung balisala, ding pusumi. Ganda nung kantang yun, di ba? Yung sa yung restlessness.
Diba? Yung kanta sa misa. Yung, ito karanasan ng mga kuminsan, mga yayaman, pero they are not happy. They look for something or someone. Opo. Diba? Kuminsan sa mga LSS, no? CLSS, Opo, CLSS. sa mga charismatic, no? Makikita natin, ang dami mga conversion experiences ng mga... Doon nila natagpuan ng tunay na kaligayahan. Hindi sa mga kayamanan nila, Pero- sa mga material Kumong things sa nila. CLSS ko talaga Yeah, na ano yan, diba? na-convert po, Oo. 180 degree Mm-mm. turn. Tsaka, yun nga, kuminsan, mga titulado, mga famous, Oo. mayayaman, no? And yet, they are not happy in life. No? Kasi nga, may punto at talagang yung mga malalalim na parte ng ating puso, walang ibang, no, sabi nga, makakasatisfy nung hunger and thirst, no? Except the bread of life. No, itong nourishment na ibinibigay ng Panginoon sa atin, no? Kaya nga, this is where where we appreciate the importance and the value of the Eucharist. Yun. Yaku, yun yan. nga. No? The summit of our spiritual life. Life, di ba? Pwede rin nating sabihin super abundance, no? Itong unique na Eucharist. At Unique bread in the alam mo, Eucharist. ang Eucharist, para sa akin, ang isang karanasan na ibinibigay ng Eucharist, yung nga nakakabusog siya. Di ba? Pagkatapos mong tinanggap, talagang iba yung mararamdaman mo eh. Ang hirap Payapa. i-explain. Opo. Hindi kayang i-explain Two ng things, yung words. yung the liturgy of the word, Oo. nakakabusog talaga yan sa isip at Word of puso. God. And of course, the very body and blood of Christ, no? Opo. Yung katawan, no, sa banal na komunyon, di ba? Yan ang nakakabusog sa atin, no? Kaya we're blessed kasi we have the gift of the Holy Eucharist. Jesus Himself, nare-receive po natin siya. Kasi alam ng Panginoon natin, no? Kasi nga paglalakbay ang buhay natin dito sa mundo. It's a journey. Naku, hindi ba sa pag naglalakbay tayo, ano ba yung mga daladala natin? Number 1, pagkain. Oo. Totoo yun, no? Natatakot Kita mong magutom. kapampangan na. Di ba? Opo. Ayaw katakot Dumano. Yan. Ay, nako. Pagka overnight lang pero yung dadalhin pag 1 week. No? Opo. 1 week na supply, no? Kaya kung may kasama kang hindi kapampangan, yung ibang natatawa sila eh. Natatawa talaga. Ewan ko bakit tayong mga kapampangan. Oo. No? Kamukha ng mo. Over and mega. Yung Good Pagka Friday sa mga baon-baon dyan. Mong, di ba pag Good Friday dapat fasting? Ba't ang daming Oo. pagkain? Oo, ang Meron daming yung nagtitinda ginilo. Sinabi mo sa pa. daan. Lamay. Ang daming nagtitinda sa daan. Parang piyesta. Yun sa Dolores, mo, ang dami. Makikita Kaya mo nga, pag opo. Holy Week. Kung minsan Opo. yung Sa iba daan. natutokso na. Mga Siyempre, nakakagutom. magnangnangla, talagang usok ng usok. Opo. Yung usok na yun, parang, nakum, no? Oo. Temptation. Oo, yung Di ba? barbecue, Oo. ganyan. No? Tayo pagka gano'n, no, yung natatakot tayong magutom, di ba? And I think the Lord knows that one of the parang very painful experience talaga, no, human experience, no? Yung physical experience of pain ay yung gutom, no? Kaya nga kung makikita mo yan sa dyaryo, when makikita mo bandang Africa, no, ang daming mga nagugutom, Ay, hindi oo. kumakain, no? Nakakaawa talaga and Hunger. it's so painful to experience hunger, no? Physical pa lang yan, ha? Oo, Station? makikita mo, butot balat, no? Yung mga, lalo na yung mga bata. Nakakanong tingnan. Oh, physical hunger pa lang yan, ha? Paano yung spiritual hunger pa? Oo. Yung walang direction sa buhay, restless, Oo, mas walang masakit katahimikan. Ay, yun. naku, Oo. mas masakit Yung yun. spiritual Diba? hunger. And the Lord knows this. And I think that's one thing that he had in mind, sabi nga, when he established and instituted this sacrament. The No? Kaya nga Eucharist. tingnan mo yung final niya, the final before the crucifixion, no? Yung the final event with his disciples is the Last Supper. Opo. Diba? Breaking of the Oo. bread. The meal. Oo. Naku. Yun, pagkain ang pinakahuli. Siguro mong si Jesus Kapampangan. Lagi siya nakikikain Jesus. po, no? Jesus. Oo. Oo, tama yun, no? Tama yun. That, it's always centered on a meal, di ba? And
yung Last Supper, para sa akin kasi yung Last Supper, and of course, the washing of the feet. No? Oo, Sabi ko nga nung last Monday, Thursday, doon niya sinamarize lahat. Yun ang summary niya Opo. no? Yung lahat ng mga teachings niya and everything, no? Parang, kasi nagbilin siya diyan, no? 'Di ba? Sabi niya, ngayong ginawa ko na to, do it in memory of me, no? Tapos yung hinugasan din ng ano, no? Kung paano kayong hinugasan, sabi niya maghugasan din kayo ng mga paa, 'di ba? Opo. And I think that's that's the summary, no? Kaya nga yung Last Supper, it was not only symbolical, but it I think summarizes the very life of the Lord, no? Yung kanyang of course life-giving, nourishing ang nagbibigay ng tunay na busog sa atin no? At saka yan, no? Alam mo naman sa pagkain, siyempre yung iba basta nabusog, pero ano ba yan? Nutritious yan? Healthy ba yan? Healthy ba yan? Di ba? Kung minsan hindi healthy. Hindi Opo, na hindi. tinitingnan. Yung iba, ang dami, mga sodium. Junk food. Mga Tapos junk inom ka ng food, mga soft drinks or something like that, no? Oo. Tapos mabubusog ka nga, no? Pero walang quality. Yun Kasi nga, it's not nutritious, it's not healthy, di ba? Opo. Itong binibigyan ng Panginoon dito not only physical health but spiritual health. Pag siya ang kinain natin, no? Talagang mabubusog tayo not only physically but especially spiritually. Opo. Kaya nga tama yung sinabi niya na siya lamang ang makakapagbusog, no? Makakasatisfy, no? Kung ano man yung ating mga hunger sa buhay, whether physical or spiritual, naku, let us offer them to God, no? And yung hunger na yan, na naintindihan at naranasan din ng Panginoon, ha? Itong hunger na yan, no? Opo. In fact, alam natin, di ba, nung, ano ba yon, yung sa desert, yung 40 days, he was hungry. Oo. Pero Yung tiniis temptation. niya. Oo. Because he went beyond the physical bread, no? Ano ba yung sabi niya doon? Doon Not sa only, desert. man cannot live alone on No, bread. By man bread alone. does not live by bread By alone. bread alone. But every But word, the word that of comes God. from the mouth of See? God. Opo. Yun ang yun talaga ng 40 bread. days, no? Yung word and of course later on itong ang the body and the blood of Christ, no? Kaya alam nyo pagka ako when I talk about the Eucharist, no? Kung minsan kasi of course may mga Katoliko tayo, mga kapatid na kung minsan hindi na nagsisimba o kaya okay lang sa kanila na ma-miss nila yung Sunday Mass, di ba? Minsan hindi binibigyan ng pagpapahalaga. Parang simbang gabi lang ang Oo, nila. Makikita diba? mo pag Simbang simbang gabi, gabi, pag Holy Week. yan, mga Pero yung ganyan. ordinary days, Mga seasonal wala na Katoliko, di ba? seasonal pa Pero nga ang tawag doon. Yun nga, they just don't know what they are missing, sabi nga. Oo, sa Eucharist. Namimintisan nila yung yung grasya, yung biyaya. Kasi I'm busy. Yung bang ganyan, wala akong time. Opo. Naku, the more na kailangan mo yung enerhiya, the more na kailangan mo yung nutrition, the more na kailangan mo yung pagkain, di ba? Pag busy ka, pag marami kang ginagawa, marami kang concern, o kaya ang dami mong mga responsibilidad. See? And you just don't know that it is in the Eucharist that the Lord feeds us. Yung bang, yun nga, no? Yun nga, body and soul. Monday to Saturday, yung pagod na pagod tayo. Kaya nga, let's look forward, no? Na, naku, ito, Sunday, no? Ako'y pagod na pagod, no? After working 5 days, 6 days a week, no? Ang dami kong ginawa and everything, no? Parang, yung nawala na yung enthusiasm mo, yung motivation mo, kaya yung energy mo, the zest, no? Opo. Diba? Kaya nga pupunta tayo dyan sa misa. Para To be nourished. Ma-recharge. Recharge. Parang, yun nga, babalik yung energy mo ready to work again for ang yung isang week. pare, no, na napakinggan kong, nag-homily. Sa Kapampangan, sabi niya, mga biyayan tamo, Monday to Friday, Saturday. Nen Domingo, mga biyayan tamo mo rin, pero iba yung hanap buhay natin. Hinahanap natin yung tunay na buhay. Oo. Diba? Opo. And if you see it that way, no, if you
know if you perceive it, no? Ganun ang perception mo sa Eucharist, no? This is the parang the nourishing, no, the sacrament that will nourish me. Opo. Naku, wala siguro mag-absent. Vitamins ng kaluluwa. Ang napakaganda pa, Among, yung kasama mo yung community. Opo. Naku, yan ang napakasarap, no? Oo. And of course, yan, tama yung sinabi ni Sterson. Yun ang, hindi ba, pagka-meal, kailangan sama-sama. Oo. Yun ang ibig sabihin nun eh. Kaya nga yung meal ng ating Panginoon, the meal of fellowship, no? With His disciples, no? At tayong mga Pilipino, ganun din ang ibig sabihin ng sabay-sabay tayong kumakain. Diba? It nourishes yung ating family life, no? Opo. Mayroon yatang gustong i-share si ano? Hindi mo, ginawa ko pong prayer. Mamaya na lang sige, po. closing prayer. Yan ang closing prayer yan na natin. ang closing Baka maganda prayer yan, no? natin. And hopefully, no, sana sa ating mga tagapakinig, kung kuminsan po ay, nakakalungkot kuminsan, no, yung bang, Sunday, nako, pupunta ako na simbahan na mainit, no? Lalo kung hindi aircon. Comfort ka agad ang napakaraming tao, mainit, tapos nag-iingay. Kaya, sabi niyo ba, pupunta ako sa simbahan, matutukso lang ako dahil makikita ko mga naka-short, no? Sexy. No? Dahil mga summer ngayon, di ba? So, imbes na nakakapagdasal ako, distracted ako. Buti na lang dito sa kwarto ko. Naka-aircon pa. No? Sa TV, yung iba po sa TV na lang. Oo, yung TV mas sa mga may sakit yan, di ba? Opo, sa mga Parang wala kang effort, no? You don't want to join your community, di ba? Ang dami natin mga alibis. Opo. Mga reasons not to go to the mass, di ba? But, siguro makita rin natin, bakit itong ay isang utos ng Panginoon eh. Kasi na 10 Commandments, di ba? Keep holy. The Lord's Day. Yaku. Pero the moment na na-experience mo yung the true essence of the Eucharist, you will fall in love. May in love ka po. Alam niyo po yung anak ko nung high school siya. Mami, may tatanong ako sa iyo. Ano yun? What memorit kang sisimba yan? Yung ginamit niya po, der memorit. Na ano po ako, parang na-shock ako sa tanong niya. Na parang you cannot go without it. You cannot live without it. Naging way of life ko na po. Ang sinagot ko sa kanya, see for yourself. Tignan mo rin yung nakita ko para mas maintindihan mo. Madiscover niyang mag-isa, no? Madiscover niya mag-isa. That's very good, no? And I think sana itong ating episode na ito ay yung makakatulong sa ating mga listeners, no? That sana make Sunday a day with the Lord, no? Yan po ang date natin. Huwag natin kalilimutan, di ba? Bisa nagde-date tayo ng iba-ibang tao, no? Pero nakakalimutan natin ang date sa Panginoon. Yan, no? And I think it should really be a special day, no? Of that beautiful encounter with Jesus, no? Okay, sige. So, si Sister Rose po ay siya ang maglilid sa ating closing prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Lord, you alone satisfy our hunger, quench our thirst. Everything we are looking and longing for, we have found in you. Amen. Amen. Okay, amen. Napakagandang panalangin. Sige, announcements. I-announce mo na yung graduation. Yung graduation ulit po, sa Sabado po, this coming Saturday, 7:30 a.m. po, assembly. Ordination? Ordination ni Brother Dudley. Same day. Nakausap ko kanina, medyo busy na daw siya eh. Baka after the ordination daw. I-feature natin siya. Oo. Abangan po ninyo, in-invite ko po siyang maging guest dito. Siya pinakabatang member namin sa Pampanga Clergy niya. Although hindi pa pare, but in a few months time, after his diaconal ordination, magiging full-pledged na pari na siya. Kung hinahanapan ko siya ng Book of Blessing na Kapampangan, meron ka ba? Wala sa mga stores Kapampangan. Na Book of Blessing. Mayroon ako, kaya lang, ewan ko, isa lang yata yung akin. At saka, medyo nasira na yung akin eh. Nagpapabukbay na. Okay. Sa katagalan. Parang wala pa sa liturgy yata. Oo. Baka ginagawa pa ni Yamong Oliver. Bigyan natin, no?
Oo. No, pagka may, Oo. siguro English magtanong meron tayo. na eh. Binibili ko sana siya ng English, Diba, kaso kabibili magtanong lang tayo. niya. Ewan ko kung saan namin binili yung Noon namong si Apong Samson, may binenta siya, kaya lang sana nagtira pala ako ng isa. Oo. Mga lumang-luma Wala na, pa, nung no? before na mamatay siya. Oo. Let's ask the, sa yung ibang liturgical pare. committee Oo. natin, no? Okay. Okay, paalam na kayo. Sisters Rose? Opo, maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang sa muli. Bye-bye. Ingat po at let's pray for one another. Thank you so much. And Sister Son? Sige po, thank you very much po sa nag-text. Okay? At sa inyong mga nakikinig, hanggang bukas po. Bye-bye po. God bless at ingat po kayo palagi. At sana po ay nakatulong ang ating episode ngayon para bigyan natin ng pagpapahalaga at importansya po ang ating pagmimisa, ang ating pagsisimba. No? It is only in the Eucharist that we can truly receive, no, the body and blood of Christ, which really nourishes us, no, on our road to the kingdom of God, no. Naway hanapan po natin, no, ang talagang nagbibigay ng buhay sa atin. He is the bread of life, and no one else can truly satisfy, no, the longings of our hearts, our souls, no, except the Lord Himself. Ito po si Father Pep Bakay, ang Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli pong bumabati sa inyo ng magandang gabi. Ingat lang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig.